Pagkatapos masaksihan ni Jinwoo ang kapangyarihan ng God na tumapos sa kasamahan niyang hunter, nagtaka pa rin ito kung bakit mayroong ganito kalakas sa loob ng D-rank dungeon. Sinabi ni Mr. Song na mas mabuting manatili muna sila dito since hindi pa gumagalaw ang statwa na nasa gitna. Pagkatapos, kapag makakita na sila ng pagkakataon, saka na sila tatakbo. Habang ang mga kasamahan nilang hunter, sobra nang natatakot at hindi makapaniwala na may ganito kalakas sa D-rank dungeon. Sinabi ng isa nilang kasamahang hunter na hindi siya pwedeng mamatay ng ganito lang kasimple. Wika pa niya na nakapasok siya sa isang malaking guild kaya hindi siya pwedeng mamatay dito. Naghanda ang hunter para sa isang mabilisang pagtalon papunta sa pintuan upang makalabas. Bigla namang napasigaw si Mr. Song at pinigilan niya ito sa binabalak na gawin. Itinuon ng hunter ang kanyang buong lakas doon sa kanyang lower body upang makatalon ng mabilis at sinabing makakaya niya itong gawin dahil confident siya sa kanyang bilis at lakas. At heto na nga mga lods, sobrang bilis ng kanyang pagtalon direkta sa malaking pintuan. Subalit, biglang umilaw ang mga mata ng statwa na nasa gitna at nag-unleash na naman ito ng napakalakas na laser. Kung kaya ang hunter na kasama nila ay literal na nawala at naiwan na lamang nito ay ang kanyang dalawang paa. Hindi mapigilang mapasigaw ang mga kasama nilang babae sa sobrang takot, habang ang iba naman ay nababahala na baka sila na ang susunod na mamamatay. Habang si Jinwoo ay napasuntok sa sahig sa sobrang inis dahil posibleng silang lahat ay ma-wipe out ng ganun lang kadali. Napaisip si Jinwoo na kapag lalapit sila sa pintuan ay aatakihin sila ng statwa na nagbabantay. At kapag sila ay gagalaw, aatakihin naman sila ng nasa gitnang statwa. Sa kakaisip ni Jinwoo ng paraan, naisip niya na baka mayroon itong pattern. Napatingin si Jinwoo sa binasa nila kanina na utos at na-figure out niya na dapat nilang sundin ang commandments of the Cartenon. Tinanong ni Jinwoo si Mr. Song kung ano nga ba yung first commandments. Nagulat si Mr. Song sa reaksyon ni Jinwoo at sinabing, "Thou shall worship God." Kaagad na unawaan ni Jinwoo na kailangan nilang sundin ang utos at hinihinalaan niyang ang nasa gitna ay ang nag-iisang God. Pagkatapos, tumayo si Jinwoo upang i-break ang rule ng nag-iisang God. At napansin niyang muli na naman itong aatake dahil mayroon lang itong certain height para hindi umatake. At dito'y naunawaan na ni Jinwoo ang kahulugan ng First Commandments at sumigaw ito sa kanyang mga kasama na kailangan nilang mag-bow down sa statwa. Nagulat na naman ang lahat sa sinabi ni Jinwoo, habang si Mr. Song naunawaan niyang nalaman na ni Jinwoo kung ano ang gagawin. Sinabi niya na kapag hindi sila lalampas sa certain of height ay hindi sila aatakihin kapag yuyuko lang sa insaktong pwesto. At wika pa niya na worship God, ibig sabihin bow down and worship Him. Sagot naman ni Mr. Song na wala na silang magagawa kundi ito na lamang. At makikitang hindi na nga gumalaw ang malaking statwa habang yumuko silang lahat sa harap nito. Maya-maya pa ay unti-unti na namang umilaw ang mga mata ng nag-iisang God at ngumiti ito na napaka-creepy mga lods. Napansin ni Jinwoo na nagbago ang ekspresyon ng statwa habang patuloy pa rin silang yumuyuko sa harap nito. Maya-maya pa ay biglang tumayo si Mr. Park at hindi siya inatake ng statwa. Masayang-masaya ang lahat dahil nakasurvive sila. Biglang napansin ni Jinwoo na hindi pa ito tapos at pagkatapos ay biglang tumayo ang statwa habang nakangiti. Laking gulat na naman ng lahat kung ano ang kanilang gagawin habang si Mr. Song ay tinanong si Jinwoo kung mayroon ba itong next plan. Muli na naman itong tumingin sa kanila na sobrang creepy ang mukha mga lods. Pagkatapos ay humakbang ang statwa papunta sa kanila habang silang lahat ay nagkagulo na kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi ni Jinwoo na mayroon itong rules na dapat sundin at ang pangalawang rule shall praise to God. Nagkagulo na naman ang lahat kung paano nila i-praise ang malaking statwa. Sinabi ng isa nilang kasamahan, siya na ang bahala sa pangalawang rule. Siya daw ay isang church squire at alam niya kung paano mag-praise ng God. Hinawakan niya ang kanyang cross at nagbigkas ito ng mga Bible verse sa harap ng statwa habang nakatayo at hindi ito umaalis kahit humahakbang pa rin ang malaking statwa. Habang si Jinwoo ay nag-aalala dahil napansin niyang hindi gumagana ang ginagawa ng kanyang kasama. Habang ang kanyang kasama ay patuloy pa rin sa kanyang ginagawa at umaasang huminto ito sa paglalakad habang pinupuri niya.
biglang na-figure out ni Jinwoo na ang paraan ng kanyang pag-praise ay maling Panginoon. Pagkatapos ay tapos ang kanyang kasama dahil inapakan ito ng nag-iisang God. Kung kaya nagkagulo na naman ang lahat at nagsitakbuhan upang hindi maapakan. Sinabi ni Mr. Song na delikado kung magsama-sama silang lahat, kaya mas mabuting mag-separate na lang. Tiningnan ni Jinwoo si Juhe habang umiiyak sa takot na hindi niya ito iiwan kahit anong mangyari. Habang si Mr. Park ay naaalala ang mga sinabi ng kanyang asawa na pinigilan siyang magtrabaho bilang isang hunter at humanap na lang ng safety trabaho dahil mayroon silang 2 anak. Pumunta si Mr. Park sa Colossal Soldier upang maging safety sa naglalakad na statwa. Biglang napasigaw si Mr. Kim dahil nakita niyang gumagalaw ang Colossal Soldier sa kanyang likod. At dito'y biglang inatake si Mr. Park at literal na hinati ang kanyang katawan. Nakuha pa niyang mahawakan ng kanyang mukha subalit tapos na ang kanyang buhay. Habang si Jinwoo ay pinipressure ang kanyang sarili na mag-isip kung ano ang gagawin, kung paano i-praise ang nag-iisang God, at napasabing paano ipipraise ang God na katulad niya, na parang isang devil. Inisip ni Jinwoo na kapag lumalapit sila sa Colossal Soldier ay inaatake sila nito at ang nasa tabi nito ay may daladalang instruments. Kung kaya naisipan niyang hindi sila aatakihin kapag lumalapit sila sa statua na may dalang instrument. Kaagad sumigaw si Jinwoo na lumapit sa statua na may instrument. Habang napansin naman ni Mr. Song kapag nasa harap sila ng statua na may instrument ay nagpapatugtog ito. Nakarating na rin si Mr. Kim sa statua na may bitbit na instrument habang umiiyak ito dahil sa pagkamatay ni Mr. Park. Habang si Jinwoo at Juhe ay nakarating na rin subalit hindi nito pinapatugtog ang instrument nito na dala. Kaya sobrang nag-aalala si Jinwoo kung bakit hindi nito pinapatugtog. Bigla niyang na-figure out na hindi ito pinapatugtog dahil 2 sila sa iisang statua. Kung kaya umalis na lamang si Jinwoo upang maghanap ng ibang statua na may dalang instrumento. Pagkatapos biglang tumigil ang paghakbang ng nag-iisang God sa harap ni Juhe dahil pinapatugtog na nito ang instrumento. Habang biglang lumingon ng tingin ang nag-iisang God kay Jinwoo na tumatakbo. Nakita ni Jinwoo na napakalayo pa ng statua na may dalang instrumento at madali lamang siyang nahabol ng God. Maya-maya pa ay inabutan na talaga si Jinwoo at maaapaka na talaga siya subalit nag-jump slide to glide ang ating bida mga lods papunta sa statua kung kaya hindi siya naapakan. Biglang napasigaw si Mr. Song kay Jinwoo dahil mali pala ang statua na pinuntahan niya. Kaya gulat na gulat ito dahil paatake na sa kanya ang Colossal Soldier at ang tangi lang niyang magagawa ay i-bend ng kaunti ang kanyang binte. Habang si Juhe ay napasigaw sa pangalan ni Jinwoo habang umiiyak. At dito'y bumaha ang dugo ni Jinwoo mga lods habang gumagapang dahil hindi pa rin ito sumusuko. Habang gumagapang ito, nakita niyang ang kanyang buhay ay parang isang thread na unti-unti nang napuputol between life and death. Sinabi niya, kung mayroon talagang Panginoon, nakikiusap siyang patunugin ang instrument para maligtas ang kanyang buhay. Pagkatapos ay naabot ni Jinwoo ang gap ng statua at bigla itong kumanta. Kung kaya hindi na siya hinabol ng God at bumalik ito sa gitna. Kaagad tumakbo si Juhe upang matingnan ang kalagayan ni Jinwoo. Subalit nang nakita niya ito ay nagulat siya dahil naputol ang binti ni Jinwoo. Alam niyo mga lods, kung hindi niyo pa ito napapanood ay sobrang ganda talaga ng anime na ito. Dahil para ka talagang nanunood ng literal na movie series sa Netflix. Kakaiba siya sa ibang anime dahil napaka-detailed niya mga lods, as in, hindi mo iisiping isang anime ang pinapanood nyo. Para sa akin lang yan mga lods ha, basta para akong nanunood ng K-drama action. Pagkatapos pinagaling ni Juhe ang binti ni Jinwoo, subalit biglang lumabas ang dugo sa kanyang ilong at bibig dahil sa overdose ng pagpapagaling. Pinagpatuloy pa rin ni Juhe upang tumigil lamang ang pagdurugo ng binti ni Jinwoo. Sinabi ni Mr. Kim na kasalanan nito lahat ni Mr. Song dahil sa mali nitong desisyon bilang isang leader kung kaya nalagay silang lahat sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos napansin nilang mayroon na namang gagawin ang malaking statua. Bigla itong lumindol pagkatapos mayroong nag-appear na isang altar sa gitna.
Nagulat ang lahat kung ano na naman ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Jinwoo na isa itong altar. Nauunawaan niyang ang god na ito ay hango sa isang mythology na kailangan nilang magsakripisyo upang i-prove sa kanya ang inyong paniniwala. At ito nga ay ang pangatlong utos ng Commandments of the Cartinon, shall prove thy faith. Sinabi ni Mr. Kim na kahit gaano pa ka-stupid ang kanyang gagawin, walang ibang magsasakripisyo kundi si Mr. Song lamang. Habang kinuha niya ang kanyang espada gamit ang kanyang magic at itinutok ito sa lieg ni Mr. Song. Dagdag pa ni Mr. Kim na dapat siyang tumayo sa kanyang responsibilidad. Nauunawaan naman ni Mr. Song na tama si Mr. Kim, kung kaya pumayag siyang pumunta sa gitna upang isakripisyo ang kanyang buhay. Naisip ni Jinwoo na hindi talaga ito kasalanan ni Mr. Song dahil nagbutuhan sila na pumayag para pumasok sa loob. Pagkatapos napansin ni Mr. Song na umilaw ang isang apoy nang nakarating siya sa altar. Bigla niyang naisip na parang may mali sa kanilang ginagawa. Naisip rin ni Jinwoo na parang may mali kung kaya nagsuggest ito na dalhin siya sa altar. Biglang nagkaroon ng 3 apoy pagkatapos nilang makarating sa altar. Naisip ni Jinwoo, ang gate ng dungeon ay naging kumpleto pagkatapos ng 7 days at dito na lalabas ang mga monster papunta sa kanilang mundo dahil ang gate ay naging perpektong bukas. Kaya kailangan tapusin ng mga hunter ang dungeon boss bago mag 7 days at kapag ang monster na ito ay makapunta sa kanilang mundo ay siguradong katapusan na ng lahat. Kaya sinabi ni Jinwoo na dapat din sila pumunta sa altar dahil mayroong apoy sa bawat isa sa kanila. Pagkatapos, lumabas ang pang-5 at pang-6 na apoy at kumalat ito sa kulay asul na apoy at biglang bumukas ang pintuan. Kaya nagulat ang lahat sa pagbukas ng pintuan, subalit ang mga colossal soldier ay nagsimula ng humakbang papunta sa kanila. Habang ang isa nilang kasama ay hindi nakapagpigil na tumakbo papunta sa pintuan at nakita nilang nakalabas lang ito ng ganun lang kasimple. Napansin ni Jinwoo na ang asul na apoy ay unti-unting nawawala na parang isang timer at ang pulang apoy naman ay nawawala kapag umaalis ang isa sa kanila sa altar. Naisip niya na ang asul na apoy ang dahilan kung bakit nakabukas ang pintuan at mayroon lamang sila na ilang oras para makaalis. Habang ang isang lalaki ay humihingi na ng tawad kay Jinwoo dahil hindi rin siya pwedeng magpaiwan sa loob at agad itong tumakbo papalabas sa pintuan. Habang si Mr. Kim naman ay nagulat dahil nakalabas lamang ito ng ganun lang kasimple. Sinabi ni Mr. Kim na nagkamali siya kay Jinwoo. Noong una ay pinagtawanan lang niya ito dahil isa lamang itong mahinang hunter. Hindi siya umaasa sa kakayahan ni Jinwoo kahit nasasali pa ito sa kanilang grupo dahil isa itong mahina. Subalit si Jinwoo ang dahilan kung bakit buhay pa sila ngayon dahil naresolba nito ang mga utos. Kaya malaki ang kanyang pasasalamat, subalit mayroon din siyang pamilya na nangangailangan sa kanya. Kaya hindi siya pwedeng mamatay dito. Kaya patawarin sana siya dahil kailangan na niyang umalis. Kaagad lumabas si Mr. Kim sa pintuan habang gulong-gulo na si Jinwoo kung ano ang kanyang gagawin dahil konti na lamang ang apoy ang naiwan at unti-unti na ring nagsasara ang pintuan ng dungeon. Sinabi ni Mr. Song na malapit nang nagsasara ang pintuan ngayon. Alam niya kung ano talaga ang nangyayari dito. Sinabi ni Jinwoo na hindi magsasara ng tuluyan ang pintuan kapag mayroon pang tao sa altar. Kaya dapat na silang umalis dito at maiwan na lamang siya. Hindi pumayag si Mr. Song at tinanong niya si Juhe kung kaya ba niyang tulungan si Jinwoo. Sagot naman ni Juhe na kaya pa niya. Subalit bigla itong nawalan ng balanse dahil naubusan ito ng mana na nagresulta sa panginginig ng kanyang lower body. Sinabi ni Jinwoo na dapat isama ni Mr. Song si Juhe sa pag-alis nila dito. Wika naman ni Juhe na hindi niya iiwan si Jinwoo. Ipinangako ni Jinwoo kay Juhe na ililibre niya ito ng pagkain at ibinigay niya kay Juhe ang Essence Stone na kanyang nakuha habang nangako ito na siya ang unang magbayad ng pagkain. Biglang hinampas ni Mr. Song ang batok ni Juhe upang mawalan nito ng malay at sinabing hindi ito ang oras sa mga ganyang bagay. At pagkatapos ay pasimpleng umalis si Mr. Song, karga-karga si Juhe palabas sa pintuan.
Sinabi ni Jinwoo, at least isa lang ang mamamatay sa kanilang anim. Dagdag pa niya na pwede sana siyang mabuhay kung nalaman niya kaagad ang mga pwedeng gawin. Nakita niya ang espada ni Mr. Park na naiwan nito sa pag-alis. At sinabing bago siya tuluyang mamatay ay kailangan muna niyang matalo kahit isang monster man lang. Hindi sumuko si Jinwoo at hinamon ang mga colossal soldier. Tinarget siya ng malaking sibat at literal na tumagos ito sa kanyang katawan. Pagkatapos inihagi siya sa itaas gamit ang sibat at napunta si Jinwoo sa altar. Hindi pa rin sumuko si Jinwoo at sinabing ayaw pa niyang mamatay habang naaalala niya ang mga sinabi ni Mr. Kim. Sinabi ni Jinwoo sa kanyang sarili na mayroon din siyang pamilya. Nakatulad nila, ayaw rin niyang mamatay dito. Habang ang colossal soldier ay hahampasin na siya sa napakalaking espada para tapusin ang kanyang buhay. At si Jinwoo ay patuloy pa rin sa pag-iisip na kung meron lang sana na pangalawang pagkakataon para muling mabuhay. At dito'y biglang nag-pause ang lahat at nakita niya ang isang floating screen na mayroong alarm na sinasabing you have completed all the necessary requirements of the secret quest, Courage of the Weak. Nagulat si Jinwoo kung ano ang nangyari. Pagkatapos sinabi ulit, you have earned the right to become a player. Will you accept it? Nagulat si Jinwoo kung ano ang ibig sabihin ng earn at accept. Sinabi ulit na wala na siyang oras na naiwan at kapag hindi niya ito tatanggapin, ang kanyang puso ay titigil ang pagtibok approximately 0.02 seconds after. Kung kaya pumayag si Jinwoo na i-accept upang maging player. Binati siya ng misteryosong program at biglang umilaw ang katawan ni Jinwoo habang ipinapakita na parang kagagawan ito ng nag-iisang God, the absolute being. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. At sana ilike nyo ang video na ito para mapansin tayo ni Facebook at YouTube.